Hello, ito na po yung part 2 nung ginagawa kong cabinet. So ito tuloy ko na po Yan, pinutol ko na po yung mga poste. Na nakaraan pinutol ko ng mga poste. Ngayon naman, yan, nilagyan ko na po ng hinati ko na po. Kasi 6 na shelf. So ginuhitan ko na siya. Ayan, makikita nyo may guhit na lapis. Isa, dalawa, tatlo. Yan, may mga lapis na guhit. Apat. Kailangan hatiin yan equal. Yan, 5. Ngayon kung di kayang equal, basta kahit yung 5 equal, tapos yung 6, pang-6 medyo mahaba ng konti. So yan, ayan yung pa niya, 3 inches. So yung tatlo, ginuhitan ko na rin po. Kasi ang susunod kong gagawin ay lalagyan ko na siya ng mga bracket. Ayan. Ayan, nilagyan ko na ng bracket pala. Yan, doon sa may mismong guhit. So yan, ilan yan? Pangatlo na. Pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6. Pang-6 yan. Pinakataas yung nandoon sa pinakadulo. So ayan. Yan, mapapansin nyo naman yung pinakababa. Yan yung paa. So ganyan po ang ginawa ko pa sa tatlo pang poste. Hindi ko na po pinakita kasi i-review siya lang naman. So ayan, nilagyan ko na lahat yan pantay-pantay. So nilagay ko na po lahat ng mga bracket dyan. 1 by 1 lang po pala ang ginamit ko dyan. 1 by 1 tubular na analog. So yung pong mga gustong matuto, mag-subscribe po kayo sa channel na ito at marami po kayong matututunan. Marami pa po akong gagawin na mga ganito, kagaya nito. So ayan, lahat-lahat na po nilagyan ko ng bracket. Pero lalagyan ko pa po yung kabilang side niyan. Kasi 'di ba tapatan niyan, yung kabilang side maiksi, yung kabilang side mahaba. So kailangan lagyan pa natin, lalagyan ko pa. Ayan, nilagyan ko na po yung kabilang side. So pantay na pantay pa rin yan. Lahat yan may ganyan. Lahat ng 4 na poste. Pag tatapat-tapatin nyo po kasi yan. So yan. Lahat yan nilagyan ko. Dala-dalawa po ang bracket ng mga poste. Dala-dalawa. Kasi yung isa sa maiksi, yung isa sa mahaba. So ayan, lahat na po yan ay nilagyan ko na. So ulitin ko po, yung mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo at paki-click nyo na rin po yung notification bell para po pag mag-upload ako ay mano-notify po kayo. So ayan na. Ayan yung paa. 3 inches nga po pala yung paa niyan para madaling mawalis. Diba winawalisan yung pinakailalim. Ayan yung 2 piraso. So lahat-lahat po yan ay 4 na piraso. Ayan, 4 na po siya. Kompleto na ang poste. Ngayon naman ay pinutol ko na po yung ayan yung haba. So ang haba ayan naman yung ayan yung maiksi, yung 13 inches. So yan po, pinutol ko po niyan ay bali 12 po na peraso yan. Yan, 12 na peraso kasi 'di ba 6 ang patungan. So 6 sa kabila, 6 din sa kabila. Tapos yung mga mahaba naman 24 pieces kasi 'di ba may support na dalawa sa gitna. So yan, pinutol ko na po lahat yan, 24 pieces. Ayan, tingnan nyo yung drawing Yan, mapansin nyo yung yan yung kabilang side. Yan, 6.
Anim na maiksi, so times 2, kaya 12 po. Times 2, ayan, kabilaan. Ngayon naman yung mga mahaba, so napapansin nyo, apat. Apat po ang drawing na aluminum kasi dalawang support sa gitna. So, 6 ang patungan. Ayan, di ba? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kaya 24 pieces. Hindi na po kasali yung yung ibabaw, yung sa taas kasi 'di ba nauna ko na po 'yun ginawa. So ayan, naputol ko na. Ngayon naman ay lalagyan ko na rin po 'yan ng bracket. Ayan, ang dami ko na pong pinutol na bracket. 3/4 by 3/4 by 1/8 angular po 'yan. Kasi para magkasya po sa 1 by 1. So ayan, nilagyan ko na po yung maliit. Yan yung pinaka-support niya sa gitna. So tapatan po yan gagawin nyo. Left and right, tapatan. So ayan, para ilalagay nyo na lang po. I-re-rebitch nyo na lang po yung mahaba. Ayan o, dalawa. Kasi kung wala pong support, pag nilagyan po natin ng cladding, baka mabali agad. O kaya mabutas kasi medyo malambot lang naman po yung cladding kaya kailangan natin ng support lalo na kung mabibigat ang ipapatong natin. So kaya may support po yan na dalawa. So ayan, kabilaan po yan. So ang dami kong nilagyan ng bracket kasi anim yung dalawang bracket. So 12 sa kabilang side, 12 rin sa kabilang side. Yung yung ibang bracket nandun na po yan sa poste. Idudugtong na lang po yun. Idudugtong ko na lang po yun mamaya. So ayan na po. Yan, kinonek ko na yung maiksi muna. So ayan, 6 na peraso makikita nyo. Ayan yung pinakataas, wala na syempre. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yun yung paa. So ganyan din po yung ginawa ko sa kabilang side. So ayan, nakikita nyo naman yan po yung lalagyan ng support. Yung lalagyan ng gitna, 'di ba? So ayun, mapapansin nyo yung poste may mga bracket na, kaya doon na lang po natin i-connect yung mga mahaba. So ayan, maano ko na rin yung isang side pa kasi dalawa yan. So ayan, nabuo ko na rin, nalagyan ko na rin, binuo ko na. So sana po masubaybayan nyo po para kung gusto nyo gumawa ng cabinet sa bahay nyo, bili lang po kayo ng materyales. Napakadali lang. So ayan na po. Ayan. So sana po panoorin nyo ng buo ang video. So ayan na, nabuo ko na rin po yung isang side. So ang daming bracket po, 'di ba? Wala yun kasi ang nagpapatibay. Ayan on. Yan, pagtatapatin ko na po yan. So, mabilis na. Madali na lang po itong mabuo. Kailangan pantay-pantayan at saka tapat-tapat. Dapat pag dinivide nyo, siyempre pantay, parehas. So, madali lang naman po mag-divide, di pa ba? So, ayan. So, ang susunod ko na po dyan ay i-connect ko na po yung mga mahaba. Ayan Hindi ko na pinakita kung paano ko iniribit. So, yun ang sa may pinakasahig. Inuna ko. So, nakikita nyo, 4 na. 4 na po yung tubular. So yung dalawa sa poste nakakonek, yung dalawa sa gitna, 'di ba, yung support. So ayan, lahat 'yan lalagyan. Lahat ilalagay na po 'yan. So kabilang side muna ang gagawin ko. Para sa susunod yung kabilang side naman.
So ayan, ipapakita ko po kung paano ko nilagay, saglit lang, para makita nyo naman kung paano ko po inilagay yan. Ayan, wait lang. So ayan o, ayan o. Ayan, nire-rebeach lang, napakadali lang, 'di ba? Rebeach nyo lang lahat yan. Niready ko na po pala ang butas. So ayan. Pag nag-connect na po yan, matibay na po yan. So ngayon lang medyo hindi pa matibay, pero pag nag-connect na po sila ay magiging matibay na po yan lahat. So ganyan lang po kadali ang gumawa ng cabinet. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po kayo sa aking channel at marami po kayong matututunan dito. Tuloy-tuloy na po ang paggagawa ko ng mga glass and aluminum products po. So mga cabinet naman po ngayon ang ginagawa ko. Yan, kasi importante po sa bahay ang cabinet, diba? Tsaka ang mamahal ng mga cabinet ngayon, kahoy, ang mahal na din. Mas maganda tong aluminum kasi hindi na po ito nabubulok. 'Di ba? Iwas anay. So ayan. Hindi kinakalawang o saan pa kayo. Kailangan talaga natin ng mga cabinet sa bahay. Pwedeng lagayang damit, pwedeng sa kusina, mga kung ano-anong abubot, maraming pwedeng ilagay sa kusina. Ito sa kusina po to ilalagay para hindi nagkakalat-kalat yung mga gamit sa kusina. So ayan po, ayan, ganyan lang po ang ginawa ko. So lahat po yan ay lalagyan ko na ng mahaba. So yan lang pong papakita ko kasi paulit-ulit lang naman. So ayan, nailagay ko na po yan lahat. Kita nyo, napakadami. 24 pieces yan. Nailagay ko na po yung 24 pieces. Ngayon, i-connect ko na po yung kabilang side para mabuo na po ito at pwede na siyang itayo. Yan. Medyo mabigat na. Saglit lang gumawa ng mga cabinet. So ayan po, ayan, ilalagay ko na po siya dyan. I-connect ko na po siya sa kabilang side. At mamaya-maya ay maitatayo na po yan. Yan. Ayan na po. Nakita nyo? Tayo na. Nakatayo na. So, ayan. Ayan po yung taas. Diba nauna ko na pong ginawa yung taas. Ayan, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na shelves. 6 na patungan po yan. 6 na patungan. So, nasunod po ba yung drawing? Nasunod naman, di po ba? Yan po ang drawing eh. So, ayan. Yan, lalagyan na lang po yan ng cladding. Ididikit na lang po dyan ang cladding sa gilid, dalawang gilid at sa likod. Yung sa harap, hindi na po kasi open po yung harap niyan. So, ayan po pala yung gagamitin kong cladding. Tingnan nyo. Yan, white po na cladding ang gagamitin ko. So ayan, pag nadikit na po yung cladding, mas matibay na po yan, di na po yung gagalaw-galaw. So ilalagay ko na po ulit muna yung sa taas, yung ginawa ko para mabuo na po itong cabinet. So may inuna ko na po, 'di ba, yung taas, tinabi ko lang muna. So lalagyan ko naman po 'yun ng bracket. So ayan ayan na yung binuo ko. Nauna kong binuo sa taas. Ngayon lalagyan ko po ng bracket ang bawat kanto niya, niyang corner. Lalagyan po ng bracket
para isusuklob na lang po doon sa pinakaibabaw. Siyempre, re-rebits po yan para matibay. So, 4 po na bracket ang ilalagay ko dyan. Yan. So, napakadali lang, di po ba? Napakadali. Ayan, nalagyan ko na po siya ng bracket. So, kompleto na. Yan, isusuklob ko na lang po yan doon. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ko inilagay. Madali lang kasi di ba butas yung gitna, kaya isusuklob nyo lang po yan doon. So, ayan na po. Ayan na. Kita nyo naman, oh. Nilagay ko na ang mga cladding. So, ayan. Kita nyo na, as cabinet na talaga. Oh, di ba? Malinis. Malinis po siyang tingnan. Oh, nasunod po ba yung drawing? So, ayan. Di ba? Napakadali lang. Napakadali lang gawin. Oh, ayan. Ang daming pwedeng ilagay po dyan sa cabinet na yan. Ayan, oh. So, matibay po yan kasi tingnan nyo naman ang support. O, ayan ang pinakataas, oh. Oh, meron na rin. So, ganyan lang po ang paggawa ng cabinet. So, sa mga hindi pa po pag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at marami po kayong matututunan dito. So, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng mga glass and aluminum products para may pagkakitaan naman po tayo, diba? Kung wala po kayong ginagawa o kahit pambahay lang, ayan na ang picture. So, diba? Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.